Yaw-yaw. Tulong naman. Halikan mo ako. Ito ang unang beses ko, pwede ba? Paano naman? Bakit ako nagising? Senyor. Oy. Oy, yaw-yaw! Hindi ba pupunta ka ngayon mag-report sa Instituto ng Pananaliksik? Umalis ka na ba? Naku! Nakalimutan ko na yung pag-report ko! Narinig ko tungkol kay Professor Su na Instituto ng Pananaliksik. Parang misteryoso at napakagwapong tipo. Marami ang nagsisiksikan, seniors at juniors. Lahat gusto maging katrabaho ni Professor Zu. Pero ang galing ng ating yaw-yaw, nakapasok siya. Di na muna ako magsasabi. Nagmamadali ako. Bye! Hi! Nandito ako para mag-report. Siya si Su Junyan. Senior Su Junyan. Ako si Shi Luyao, Grade 12, Class 1108. Gusto kita. Ito ang regalo ko. Sana magustuhan mo. Wala pa akong iniisip tungkol dito. Ang oath rally ngayon, hindi nagaganapin. Top graduate ng school natin, Shu Junyan. May ginagawa siya ngayon. Hindi na siya sasama. Mag-focus kayo sa pag-review para sa pagsusulit. Kahit ang importanteng seremonya ng panunumpa, hindi rin siya pupunta. Talaga bang ayaw siya sa akin? Siguro, kailangan ko nang matutong magbitaw. So Junyan, yung taong crush ko noong high school. Ngayon siya ang propesor ko. Bagong dating ba siya? Busy si Professor Su sa trabaho. Umupo ka muna doon sa tabi hintayin si Professor Shu hanggang matapos niya ang trabaho. Sige. Ang itsura niya kapag seryoso siyang nagtatrabaho. Medyo gwapo pa siya.
Shi Luyao. Hindi ba sinabi ko na hindi na dapat kitang gustuhin siya? Unang araw ko sa trabaho. Nakahalik na agad ako kay Xu Junyan. Siguro mas ayaw na talaga siya sa akin. Kailan siya naging ganito duwag? Kailan ka balak bumangon? Oo. Professor Su, pasensya na hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya talaga. Nagmamadali ako kaninang umaga. Di pa ako nakakabili ng almusal. Nag-extra ako ng order. Sayang kung di makakain. Kain mo muna, tapos mag-assistant ka na. Sige po, Professor Xu. Sino bang maintindihan na first day ko? Walang almusal. Tapos ganito na lang mangyari. Biglang na-feed na ako niya. Professor Xu, tapos na po akong kumain. Salamat po sa feed nyo. Feed. Ibig sabihin, yung binigyan nyo ko ng almusal. Kasi si Professor Xu, ang tipong seryoso sa academics, normal lang kung di niya alam ang internet slang. Iniisip niya ba na gusto kong i-point out na matanda ako kaysa sa kanya? Ibig mo bang sabihin, may generation gap tayo? Ibig kong sabihin, may generation gap tayo. Hala, galit na agad? Di naman ako nagsalita ng mali kanina, Din dito i-operate ang mikroskopyo. Yung ganyang tingin ni Su Junyan sa akin, parang teacher ko nung high school. Nagbabantay habang ako'y nagsusulat. Tama na talaga, seryoso siya sa trabaho. Kahit sa operation, sinisiguro niya. Tingnan mo yun dito, wag mo ko. Professor Xu, ganito ka ba sa iba? Ganyan ka ba sa lahat ng assistant mo? Takdang oras para sa proyekto. Nag-aalala lang ako na hindi sapat ang oras. Subukan mong gawin mo muna, mag-isa. Oh, tignan mo, Professor Su. Hindi naman sobrang bobo. Oy, mama. Yaw Yaw, kaibigan ng mama natin. May bakanteng kwarto sila. Pagkatapos ng trabaho mo ngayon, lipatin mo na lahat doon. Parang hindi maganda yata. Bakit naman hindi? Napag-usapan na namin ng auntie. Kailangan mong lumipat na yun din. Hindi ako ang nagbibigay ng utos. Professor Su, mag-iwan ako ng leave na yung hapon para maglipat. Uwi na muna ako. Junyan, matagal ka na hindi umuwi. Ipinaupa ko na ang kwarto mo. Ipinaupa na. Kailan pa nangyari yan?
Pasensya, ilang minuto lang please. Mabilis lang na meeting. Buksan sa pahina 3. Hindi ba sinabi ni Professor Shu na may meeting? Anong nangyari sa mga larawan na to? May konting girlfriend perspective pa nga. Di ko inasahan si Professor Shu nung kabataan niya, ang gwapo pala niya dati. Tahimik muna. Ang USB ay kay Shi Luyao. Paano niya nakuha ang mga litrato ko? Tapos munang meeting ngayon. Umalis na kayo muna. Magpapatuloy tayo bukas. Hoy! Professor Shu, babaeng bagong tenant yon. Nasa pintuan na siya ngayon. Ibigay mo agad ang susi sa kanya. Kailan ba ako pumayag? Nirerenta mo na ang bahay. Wala akong oras. Ayaw mong ibigay? Nasa phone ko, may marami akong larawan mo nung bata ka. Mga litrato mo nung naka-open crotch na shorts. Kung ayaw mo, malalaman ng mga kasamahan mo sa Instituto ng Pananaliksik ang madilim mong nakaraan, kaya ibigay mo na agad ang susi. Nilagay ko talaga ang USB sa bag ko. Bakit nawala? Hello, nandito po ako para mag-report. Ay naku, ay naku! Siguradong naiwan ko yon sa Instituto ng Pananaliksik. Kung si Professor Su makita ang mga litrato na nandyan, malalaman niya agad na may nararamdaman pa ako para sa kanya. Pwede pa ba akong magpatuloy manatili sa Instituto ng Pananaliksik? Shi Luyao. Bakit ka nandito? Professor Su. Professor Su. Kung sabihin kong aksidente lang talaga to, maniniwala ka ba? Ang ngaleta mo ha? Ikaw yon. Yung sinabi ng mom ko na darating yung dalagang mag-uuunang umuupa ng bahay. Professor Shu, puro lang sigurong hindi pagkakaintindihan to. Hindi ko alam na sa bahay ninyo to. Sumunod lang ako sa navigation para maghanap ng paupahan. Siguro mali lang ang tiningnan ko sa mapa. Dadala ko na lang ang maleta at aalis na ako. Oy, sandali lang. Professor Su, hindi talaga ako nakakaalam na ang may-ari ng bahay na to, ikaw pala. Kayo lang, huwag kayong mag-alala. Aalis na ako mayon din. Oy, sandali. Pupunta ka na ba talaga? Hindi ko masasabi sa mom ko kung aalis ako na lang. Parang iba naman sa inakala ko. Hindi ko akalain pumayag si Shu Jun yan. Tara na. Nandito na. Bakit ang bait ng loob niya? Iba na siya kumpara dati. Nakahakot ako ng isang USB sa lab. Baka sa'yo to? Hindi naman talaga ako. Talaga? Pero may nakakita naman. Nahulog daw yan mula sa bag mo. Siguro nagkamali lang yung tao. Hindi talaga akin to. Nandun ang kwarto mo. Matulog ka na. Mukhang hindi pa nakikita si Shu Jun yan.
yung mga larawan sa USB. Ayos naman. Hihintayin si Shu Junyan. Tulog siya ngayong gabi. Pupunta ako sa kwarto niya. Kukunin ko ng palihim yung USB. USB. Baka nasa drawer. Buti hindi pa siya nagigising. Wala sa drawer. Saan na to napunta? Talagang ang kanya ang USB. Yun din yung mga kuha niya. Nasa ilalim ng unan ba? Hinahanap mo ba to? Empleyadong puro kasinungalingan. Hindi siya karapat-dapat manatili sa Instituto ng Pananaliksik. Kahit pa matanggal ako, tatanggapin ko na. Mas mabuti kaysa kay Shu Junyan na malaman niya ang laman ng USB. Sana huwag siyang magising. Hindi ko pa nakuha ang USB. Wala rin sa ilalim ng unan. Baka nasa kanya. Ano ba to? Matigas to. Anong balak niya? Tapos ka na ba? Huminto ka na. Professor Shu, sasabihin ko ng diretsyo, may ugali akong maglakad habang natutulog. Naglalakad habang natutulog. Naglalakad siya papasok sa kwarto ko habang natutulog. Hinahawakan niya ako ng todo. Hindi naman. Puro hindi pagkakaintindihan lang. Si Professor Shu, magpahinga ka muna. Ako muna. Si Assistant Shi, gabi na. Pumapasok siya sa kwarto ko ng palihim. At hinahawakan niya ako ng walang patumangga. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha niya. Professor Shu, anong ginagawa ninyo? Siguro natakot siya dahil ganito.
Gabi naman yun. Palihim kayo. Bakit pumasok sa kwarto ko? Ano hinahanap nyo? Ay, kanina hindi naman ako... Naipaliwanag ko ba yun sa'yo? May ugali akong maglakad habang natutulog. Talaga? Ah, Hinahanap mo ba ito? Hinahanap mo ba ito? ang mga larawan sa USB. Nakita na niya yan. Ito ang USB ng kaibigan ko. Napakahalaga nito sa kanya. Professor Shu, pakibalik na sa akin. Kung USB na kaibigan mo yan, at sobrang importante pa. May computer naman ako sa kwarto suri natin. Ay, wag! Bakit ka kinakabahan? Baka sa loob ng USB na to may mga lihim ba? Bahala na. Kunin mo na. Ibalik mo ang USB sa akin. Hoy, anong ginagawa mo? Oyoyoy! Ang bilis tumakbo. Ganun ba katakot ako? Hindi ko inaasahan si Shu Junya na gumising ng ganito kaaga at nagluto pa ng almusal para sa akin. Parang hindi totoo. Halika, kain tayo. Busog na ako. Mauna na ako sa Instituto ng Pananaliksik. Huwag. Teka. Sumakay ka sa kotse ko. Papunta tayo. Hindi. Kapag nakita ng mga katrabaho sa instituto, mag-aakala sila, aalis na ako. Oh, aalis na ako. Akala niya mas matanda ako. Nandito na si Yao Yao. Nasaan si Professor Shu? Late si Professor Shu nitong mga araw na to. Si Su Junyan nitong mga nakaraang araw. Sinabi niya sa bahay ng teacher. Gusto niyang kumain ng braised fish. Ito ang espesyal kong niluto. Si Professor Gu, marunong sa sosyal. At marunong din sa kusina. Mapalat si Professor Shu sa hinaharap. Siya ang girlfriend ni Shu Junyan. Yang ay talagang ayaw ni Junyan, yung babae na humahawak ng gamit niya. Paano ka umupo sa upuan niya? Siya ay estudyante ko. Umupo siya sa tabi ko para mag-aral. May problema ba? Shu Junyan. Ito ang espesyal kong braised fish. Tikman mo nga. Tingnan natin kung makakasing antas ba ito ng braised fish sa puso mo. Shu Junyan. Kung wala kang trabaho ngayon, kunin mo ang baon mo. Umalis muna sa Instituto ng Pananaliksik. Kami ni Guya, mga colleagues lang. Baka mali ang narinig ko. Bakit gagawin ni Shu Junyan yon para ipaliwanag sa akin? Ang relasyon niya kay Guya. Kamusta ang practice?
Lagi ba siya mabait sa lahat? Ganito ba siya sa lahat ng tao? May problema ba? Wala naman. Professor Shu, tingnan ninyo. Okay ba ang pagkaka-operate ko? Ayos naman. Ngayong tanghali. Tara, ako ang tapatak ng kape. Siyempre, gusto rin ng nanay ko ng ganyan. Sige, ituloy mo. Tikman mo nga itong kape nila. Okay din? Talaga? Masarap nga. Dalawa, sasali ba kayo? Sa event ng shop namin? Lahat ng mag-asawang makakatapos ng challenge ay makakatanggap ng aming misteryosong gift pack. Hindi kailangan kami. Hindi kami magkasintahan. Kami naman ay, ito kasi ay couple-themed na cafe. Kayo ba, kakasama lang? O kayong mahiya? Kakasama lang? Pasensya na. Normal lang naman yan. Couple cafe kasi ito. Bakit ako dinala ni Shu Junyan dito? Paano kami sasali? Sandali lang. Paikutin ninyo ang gulong. Kapag pareho kayong tumigil sa parehong item at ginawa ito, matagumpay ang challenge. Mukhang maganda naman ang chemistry ninyo. Oo, hindi masama. Sige, simulan na ang challenge. Congrats sa inyo! Matagumpay kayong nakumpleto ang challenge. Ito ang misteryosong regalo ng aming tindahan para sa inyo. Isang malaking surprise pack na inihanda namin. Huwag kalimutan buksan pagbalik nyo ha. Ayos na, hindi na namin kayo gagalawin habang kumakain. Mag-enjoy kayo sa pagkain. Parang biyaya mula sa langit ito. Tama na ang oras. Baka unang umuwi na tayo? Talagang curious ako sa big surprise na to. Ano kaya ang laman nito? Bakit hindi pa siya umaalis? Matulog ka ng maaga, ha? Ano ba to? Di na nakapagtaka bakit sinabihan ako ng waiter. Na wag ko munang buksan hanggang makarating ako bahay. Bakit ang bilis lumabas ni Su Junyan? Hindi pa naman natatapos. Ang dami nitong laman. Huwag siyang makakita nito, ha? Hindi halata. Akala ko iba ang type mo? Iba pala ito. Hindi yan tungkol kay Professor Shu. Makinig ka. Pakinggan mo. Ipapaliwanag ko lang. Matulog ka na din ng maaga.
Hindi ko alam kung ano iisipin ni Shu Junyan kung maiisip niya na ako. Ha? Hehehe. Ewan ko, may 8-pack ba siya? Kung meron, siguradong maganda ang feeling. Gaano kasarap hawakan kaya? Libre lang mapanood yan? Sana talaga may 8-pack si Sujun yan, oh. Pasensya na, Professor Shu. Hindi ko alam na maganda pala ang katawan mo. Puwah, ako. Hindi ko alam na naliligo ka. Umalis na muna ako. Ayos ka lang ba? Okay lang. Medyo napainit lang ako. Ano? Dude kasi ang panahon, medyo nag-iinit ako. Anong problema? Assistant Shi, mayroon ka bang hilig na manood ng lalaking naliligo? Misunderstanding lang. Hindi ko sinasadya. Professor Shu, patawarin mo na ako. Patawarin mo na lang ako ngayong isang beses. Nagpapakyut siya. Okay lang sa akin. Pero hindi ka pwedeng tumingin sa ibang lalaki. Anong ibig mong sabihin na okay lang? Kapag nasa harap niya ako, wala siyang anumang pagnanasa. Mukha ba akong bata? Parang oo, medyo. Na yon, hindi mo na dapat iniisip na bata na ako, di ba? Weekend na ngayon. Naka-holiday ang Instituto ng Pananaliksik. Ah. Hindi ah, dapat pala ayon sa. Sabi ng netizen na dapat ganito ang suot. Professor Su, mukha ba akong maganda kapag ganito ang suot ko ngayon? Parang lalabas siya. May lalabasan ba siyang kasama? Ibang lalaki? Nagpalit na siya. Huwag. Hindi ka naman boyfriend ko. Maliban na lang. Maliban ano? Junyan, 30 ka na ngayong taon. Isang leftover bachelor ka na. Kung hindi ka pa magdadala ng girlfriend ngayong taon, babalik ka niya sa bahay na walang kasama. Araw-araw, bibigyan kita ng schedule. 5 o 6 na blind dates. Ako. Magbihis ka. Saglit, samahan mo muna ako. Kailangan ko pumunta sa teacher. Sinabi niyang, samahan ko ang teacher niya. Para ba ito sa trabaho? Sobrang tindi bang tono ko kanina? Parang unang beses ko siyang naramdaman na napakamalasakit. Di ba ilusyon lang yun?
Ayaw maghintay ng matagal ang teacher. Professor Shu, alis na kami. Teacher, Junyan, nandito ka pala. Bakit dala mo pati itong maliit mong assistant? Dinala mo rin siya. teacher. Ang pangalan niya ay Shi Luyao. Siya ang assistant ko. Ang bait naman. Mahal ng Instituto ng Pananaliksik ang mga talento. Ang mabuting bata, napili ka. Ibig sabihin, kinikilala ka ng instituto. Sumunod ka kay Junyan at mag-aral ng mabuti. Teacher Wang, huwag mag-alala. Susundan ko si Professor Shu. Mag-aaral talaga ako ng mabuti. Kapag merong tulad kong teacher, bakit ka pa mag-aalala na magugutom ang estudyante? Kapag merong tulad kong teacher, bakit ka pa mag-aalala na magugutom ang estudyante? Si Junyan. Malamig ang mukha, pero mainit ang puso. Huwag kang matakot sa kanyang panlabas na itsura. Huwag kang ma-intimidate. Hindi naman. Si Professor Shu, mabait naman talaga siya. Sige na, nahihiya ang batang babae. Huwag na siyang biruin ng madalas. Sa aaala ko kay Su Junyan, palagi siyang mataas ang tingin, malamig. Mahirap siyang lapitan. Ganito siya, itong pagkakataon, unang beses kong nakita. Teacher Wang, baka nakalimutan nyo na may seryosong usapan. Tama. Nakalimutan nyo ang seryosong dahilan. Oh, nakalimutan natin ang pinaka-importante. Junyan, 30 na ikaw mayon. Panahon na para magpakasal. Gustong ipagkasal ng iyong ama ikaw kay Guya. Ano ang iniisip mo? Junyan, bakit hindi tayo maglaan ng oras at kunin na lang ang marriage certificate? Mas magiging panatag din si Uncle. Anong masasabi mo? Pamilya ni Su Junyan, sila'y pabor kay Professor Gu. Ang magiging asawa niya malamang si Professor Gu. Nga siguro itong estilo na ito. Professor Shu, tayo muna mag-usap, pasensya. Aalis muna ako sandali. Wala pa akong balak magpakasal. Guro, alis muna ako. Siguro pumayag na siya, di ba? Pumayag sa ano? Professor Su, hindi ba kayo nag-uusap ni Professor Gu tungkol sa pagkuha ng marriage certificate? Oo, pinag-usapan na. Napagkasunduan na. Magkakasundo sila ni Professor Gu. Marami silang parehong interes. Normal lang na magkasama sila. Uy, ano nangyari sa mata mo? Wala, malakas lang ang hangin doon. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sige, pauna ka na. Ayaw ko. Tumanggi ako. Ang mapapangasawa ko. Kailangan yung taong gusto ko. Ganito, maintindihan ba niya ang ibig kong sabihin? Hindi niya gusto si Professor Gu. Bakit niya sinasabi to sa akin? Naiintindihan ko na. Naintindihan, ano? Su Junyan. Su Junyan. Dumating na si Professor Gu. Su Junyan. Bakit nandito pa siya? Kailangan namin ni Su Junyan mag-usap. Lumayo ka muna. Sige, aalis na ako muna. Dapat kanina, nagsabi na ako ng malinaw. Su Junyan, kung magpapakasal tayo, ang magiging anak natin ay magiging sobrang talino. Si Shu Junyan ay may gusto sa isang tao. Kung hindi si Professor Gu, sino naman? Pasensya na, Professor Shu. Ingat!
So Junyan, ganoon din siya kamabait sa iba. Professor Shu, basa ang likod mo. Umuwi na tayo ng maaga. Malamig gabi-gabi, madaling magkasakit. Tara! Uwi na. Professor Shu, uminom ta ng mainit na tubig. Medyo late na. Babalik muna ako sa kwarto. Matulog ka rin ng maaga. Kanina, ang gwapo mo. Professor Su, gusto mo ba ng midnight snack? Kain tayo? Professor Su. Hindi ka naman totoong natutulog, di ba? Ang init naman. Baka may lagnat? May lagnat nga. Siguro dahil kanina ipinagtanggol niya ang tubig para sa akin. Kaya nagkalagnat siya. Bakit nandito ka? Palagi ka bang ganito? Pumapasok ka ba sa kwarto ng ibang lalaki? Suchun yan. May lagnat ka. Magtipid ka na ng lakas. Nasaan ang gamot? Nasa drawer. Sandali lang. Teka. Inumin mo ang gamot. Ayos lang ako. Umuwi ka na at magpahinga. May lagnat ka. Huwag ka muna masyado magsalita. Matulog ka na. Babantayan kita habang natutulog ka. Hindi pa bumababa. Inalagaan niya ako buong gabi. Professor Shu, dapat umalis ako kahapon. Nakatulog ako ng hindi sinasadya. Kailangan ko pang pumunta sa Instituto ng Pananaliksik ngayon. May oras pa? Sige, Professor Shu, aalis na ako. Sandali. Sumama ka sa akin. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako malalate. Nakalimot ka ba? Isang tungkulin ng asistante yon. Hindi ako nakalimot. Paano naman ako makakalimot? Ayusin mo na lang Lalabas muna ako. Hintayin kita. Anong trip mo ngayon? Professor Shu, sa wakas nandito na kayo. Sobrang tagal na kitang hinihintay. Professor Shu, May oras ka ba mamayang gabi? tara, magkape tayo. Tuloy ka. Pakinggan kung kinakabahan ako. May mga tagahanap kay Shu Chunyan. Paano nila naabot ang Research Institute?
Ano pa hinintay nyo? Umupo lang ba? Tumulong kayo dito, bilisan. Gusto nyong madisiplina? Huvak, Professor Chu. Lumabas ka sandali. Hindi ko siya kilala. Ah, sobra ang kasikatan ni Professor Shu. Normal lang na marami ang naaakit. Parang sa hangin lang. May amoy ng pagkaing selos. Assistant Shi, naamoy mo ba? Wala naman ako. Mag-practice ka ng mabuti. Susurin kita mamaya. Opo. Kalma lang, kalma. Ay, bago lang ako dito nagre-report. Nasaan si Professor Shu? Shi Luyao, Jr. Ay, ang bait, nandito ka rin pala. Senior Jiang, ang tagal natin huli. Magkakasama na tayo ngayong nasa parehong lugar. Pagkatapos, asahan ka namin, Junior. Sa oras ng trabaho, hindi pwedeng basta chat. Magre-report ka ba? Tuloy lang diretsyo. Hanapin mo ang kasama sa loob. Mag-aasikaso ng mga papeles para sa pasok. Ayun, ganun ang usapan. After work, kakain tayo. Yung Professor Su. Ganyan lang ang gusto niya. Kumain kasama yung lalaking kanina. May urgent na file na kailangang ayusin na yon. Hindi ka pwedeng umalis ng maaga. Ay. Hindi ako nabuang ha? Gusto ko lang itanong, kailan nila i-check? Itala na natin. Aktibo ang reaksyon ng iron sulfide. Reaction time, 0.5 segundo. Junior? After work, kakain tayo. Sige na nga, hindi pa tapos ang trabaho ko. Baka ikaw na lang mauna. Hindi pwedeng hindi kumain. Sige, unang kami na lang kakain. Pagkatapos kumain, isasakay kita pauwi ng sasakyan ko. Hindi na kailangan. Tara na. Sabi niya, hindi na kailangan, hindi mo ba narinig? Si Shi Luyao, ang junior ko. Bilang senior, tamang alagaan siya. Bakit hindi niya binanggit yan? Totoo bang si Jiang Si ay senior ko? Tara na. Pasensya na, medyo madali yan ang proyektong ito. Kapag nag-eksperimento si Professor Shu, kailangan akong nandyan sa tabi. Magre-record ng datos na eksperimento. Sige, ano kailangan mo? Tumawag ka lang sa akin anumang oras. Ang charm talaga ng assistant Shi. Wala namang nangyayari sa akin at ay Senior Jiang. Professor Shu, kung tayo ganon, kapag nakita ng iba nating kasamahan, hindi maganda ang magiging impresyon. Sa tingin niya sa akin, ganun na lang pala. Hindi ka ayos. Hinahalikan ako ni Shu Junyan. Hihintayin kita sa labas. Sumakay ka na.
Professor Shu, hintay nga po sandali lang. Aayusin ko lang. Grabe na to. Hindi ba iisipin ni Shu Junyan na tanga ako? Bakit bigla siyang umiti sa akin? Ang hindi normal. Nakakabaliw. Bakit napakalapit niya sa akin? Hintayin mo munang maisara ang bakal. Bukang liwayway na. Ibigay mo ang computer sa akin. Professor Shu, kailangan niyo ba ng tulong ko? Hindi na. Ako. Sa ganitong oras na, siguro tulog na siya. Professor Su, bakit nandito ka sa kwarto ko? Nawawala ang mga gamit ko. Nandito ako, naghahanap ng isang bagay. Nahanap mo ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Bakit parang weird si Su Junyan ngayon? Wala nang iba. Su Junyan ang katawan niya. Ang ganda naman. Nagutom ako. Matulog ka na ng maaga. Bakit andito ang computer ni Shu Junyan? Ito, Hindi ba ito lahat? Mga litrato mula sa USB ko? Paano napunta sa computer ni Shu Junyan? Anong ginagawa mo? Professor Shu, bakit ada ka gumising ngayon? kailangan iayos ang mga files sa Instituto ng Pananaliksik na yon. Ikaw nga pala. Sa umaga pa lang. Palihim kang nakatayo sa tabi ng computer ko. Anong gagawin? Wala naman. Wala talaga. Professor Su,
Tingnan mo ang makeup ko ngayon. Kumusta na? Parang lalabas siya para makipag-date kay Jiangxi. Hanggang hindi tapos ayos ang data, huwag kang lalabas kahit saan. Bilisan mo at mag-ayos. Naghihintay sa labas. Sige. Phew, ang swerte naman. Hindi ko inakala na nandito ka rin. Professor Su at Professor Gu mukhang masayang nag-usap. Nakatira ka ba dito malapit? Oh, Professor Su, naiwan ninyo ang laptop. Assistant Shi, kukunin ko na para kay Junyan. Salamat ha. Sige, mauna na ako. sandali. Pasensya, hindi kami rutang iisa. Assistant Shi, ilagay mo ang laptop sa kotse. Opo? Umupo ka. Sandali lang. Pasensya, hindi kami rutang iisa. Assistant Shi, ilagay mo ang laptop sa kotse. Ibig bang sabihin nito na hindi na ako kinakamusta ni Shu Junyan? Tumingin ka sa screen. Professor Shu, kanina hindi ko sinasadya na tumingin sa inyo. Yung taon ng basketball na paligsahan ng professor, kagaya ng dati, ipagkakait niyo ba? Gayon din sa mga hindi gaanong mahalagang bagay mula ngayon, tinulak na lang. Sige, Professor Su. Laro ng basketball. Matagal na di napapakilos ang katawan kung hindi sasali si Professor Shu. Sasabak na ako. Yaw Yaw, Junior. Tandaan, pumunta ka sa venue next week. Suportahan ninyo ako. Sino nagsabing di ako sasali? Siya ang assistant ko. Kung may a-cheer, hindi sa'yo yon. Siya ang assistant ko. Kung may a-cheer, hindi sa'yo yon. Hindi, Professor Su. Hindi ba sinabing di ka sasali kanina? Si Jiangxi noong college, palaging nananalo siya sa basketball. Kaya mo ba talaga? Sobrang hanga siya kay Jiangxi. Siyempre. Kung sasali si Professor Shu, kita tayo sa laro next week. Hoy, Professor Susa, tingin ko yung kanina, si Jiangxi. Siguro, madalas din siya mag-ehersisyo. Kahit matalo ka, okay lang. Sobrang libre ka ba? Gusto mo ba dagdagan ng trabaho? Huwag. Professor Su, nagkamali ako. Ang lakas ng dating mo. Siguradong ikaw ang champion. Hawakan mo. Mwah, baby. Uy, Oy, Yaw-Yaw! Ayos ba ang trabaho? ayos naman. Ano ba? Mahihingin ka ba sa akin? Ano na naman yon? Wala makakatago kay Yaw-Yaw. Ang pasaway ng kapatid ko. Nakagraduate na siya sa kolehiyo. Pag-uwi niya, sinabi agad na namimiss ka. Talagang pinilit niya. Pinapatawag niya akong tawagan ka. Ate, kailan ka babalik para makita ako? Tumawag habang nasa trabaho ako. Pwede ba kitang sabihin na naglilibang habang trabaho? Hindi, Professor Su. Pakinggan mo, ipapaliwanag ko. Pinilit ng kaibigan ko, natawagan ako. Hindi ko naman pwedeng hindi sagutin. Hello, Shiluyao. Professor Shu, pasensya na. Bigla ka lang dumating ng ganun. Hindi ako nakaliak agad. Hindi ba nasaktan ka?
May gusto ka na ba sa iba? Si Shu Junyan, ang bilis naman. Halata na yata. Yung pagpapakita ko sa kanya, kitan-kita ba? Sa totoo lang, matagal ko na siyang gusto. Nagsabi na ako ng nararamdaman, minsan tinanggihan niya ako. Pero napapansin ko nitong mga huli, lagi na siyang nasa isip ko. Mas lalo kong nagugustuhan siya. Professor Su, pwede mo ba akong tulungan? Dati, siya naman ang may gusto sa akin. Ngayon nagpalit man ng loob. Gusto na niya si Jiang Qi. Hindi mo mapipilit ang damdamin. Kung hindi bagay, ganun talaga. Pero para sa taong hindi ka gusto, isang abala ka lang din. Kaya ito na yung pangalawa niyang paraan. Para tanggihan ako ng hindi diretsyo. Bihira lumalabas si Professor Shu. Sa kahit anong aktibidad. Pero nitong unang pagkakataon niya, Lumabas siya para sa inorganisa ng Instituto Basketball na palaro. ang pogi talaga ni Professor Shu. Hindi ko alam anong klaseng babae ang makapagpapakasal sa kanya. Narinig ko, si Professor Gu pumunta para makipagkita sa mga magulang ni Shu at tila talagang nagustuhan ni Mr. at Mrs. Shu. Mukhang malapit na ang magandang balita. Maganda ang tambalan nila. Magkasya sila. Baka magpakasal sila talaga. Normal lang naman yan. Professor Su, hindi ako magpapabigay dahil lang kay Junior Luyaw para bigyan ka ng kalamangan. Maaga pa yan. Maghanda na kayong dalawa. Binata. Nanigas ang binata. Wow! Pagod ka na ba, Junyan? Uminom ka ng tubig. Wag na lang. May nagdadala naman ng tubig para sa kanya. Nagpunta ka ba ng sadya para magbigay ng tubig sa akin? Sweating uhaw na uhaw nga ako. Salamat, Junior. Nag-iisip lang ba ako, si Su Junyan ay nadjejelos? Professor Su, hindi ka ba... Shi Luyao, huwag mong kalimutan ang iyong posisyon bilang assistant. Ang assistant po lang si Luyaw. Sa kanya niya, ibigay ang tubig. Professor Shu, ang hawak mo, masyado namang malapad. Ibibigay mo ba yan sa kanya? Isang tubig lang naman. Kung kailangan ni Professor Shu, kuhanin nyo na lang. Huwag pahirapan ng Junior. Sasabihin ko ba kay Shu Junyan na siya ang gusto kong bigyan? Kung sasabihin kong ang bote ng tubig na ito ay para sa tao na gusto ko. Professor Shu, ano sa paladay mo? Tatanggap ba niya yun? Siya naman talagang gustong-gusto kay Jiang Qi. Kung ang tao na gusto mo, hindi ka gusto pabalik. Ang ginagawa mo, lalong lang makakadagdag ng problema para sa kanya. Oo nga, hindi naman ako gusto ni Shu Junyan. Kahit anong ibigay ko sa kanya lahat yun, magdadagdag lang ng abala. Parang nung una, nung ibinigay ko sa kanya ang regalo ng pag-amin, nalulung lang siya sa inis. Yaw-yaw! Ano yan? Na-heartbreak ka ba? Anong heartbreak? Hindi nga kami nagmahalan pa. Paano magiging break up? Baka ba sa Research Institute may nang bully sa'yo? Sino bang may utak mang bully kay yaw-yaw namin? Tawagan mo lang ako. Ako na ang mag-aayos nila.
Maliban kay Su Junyan, walang tao ang mga alipusta sa akin. Yaw yaw. Wala naman, huwag kang mag-alala. Yaw yaw, huwag ka nang uminom. Kung inom ka pa, maagaw ka na. Tara, cheers na lang tayo. Hindi pa siya bumabalik. Yaw yaw, huwag ka munang matulog. Sabihin mo muna kung saan bahay nyo para masama kita pa uwi. Hindi pa ako lasing. Kaya ko pang uminom. Hello, Professor Shu ba yan? Hahanapin mo si Yaw Yaw? Lasing siya ngayon. Hindi niya masagot ang tawag. Uminom si... Oo. Saan na yon si Shi Luyao? Nasa Damo Bar siya. Bantayan mo siya para sa akin. Dadating na ako ngayon. Sige, okay. Tara na, Yaw Yaw. Tara. Yaw yaw? Professor Shu, nakarating ka na rin. Paano ka nagkaganyan sa pag-inom? Di ko rin alam kung paano. Tapos, ganito na lang. Hey! Nakuha ko na. Pupunta na agad ako. Professor Shu, aalagaan nyo na muna si Yaw Yaw ha? May kailangan akong ayusin. Aalis muna ako. Pakialaga mo siya ha? Isasama ko siya pa uwi, oh. Panaginip ba ito? Bakit umiinom ng sobra? Tama na. Huwag ka na magpakaloko. Uuwi na tayo. Dahil panaginip ko lang naman to. Su Junyan, may karapatan akong utusan ka. Inakala niya na ako si Jiangzi. Shi Luyao. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Alam ko naman. Halik. Palagi kang malamig sa akin. Ayos na yon. Bakit pati sa panaginip ganito ka? Tingnan mo. Sino ba ako? Ikaw ang taong gusto ko. Lasing ka naman. Umuwi na. Umuwi na. Wala naman. Tama na. Huwag na. Mas maganda tingnan ganito. Ayos, ayos. Maging mabait. Sumunod ka. Ay naku. Ito ang teritoryo ko. Huwag kang mag-ingay sa akin. At huwag kang tututol sa akin. Yaw, yaw. Anong nangyari kagabi? Bakit nanaginip ka na naman kasama si Su Junyan? Yung nakakahiya na panaginip. Ang pakiramdam, parang totoo pa. Hindi ba kahapon kasama ako kay Yuyu umiinom? Paano ka nakauwi? Hoy! Hoy, Yaw-Yaw! Gising ka na ba? Yuyu, paano nga ba ako nakauwi kahapon? Maaga pa lang. Blackout na ako. Kahapon gabi, nag-aalala ko. Hindi ko alam kung paano kita pa uuwiin. Tapos tumawag si Professor Shu. Pagdating ni Professor Shu, inaruga ko na sa kanya ang responsibilidad mo. Hindi yon panaginip kagabi. Tumingin ka ng mabuti kung sino ako. Ikaw ang taong gusto ko. Umalis ka na. Umuwi ka na. Wala naman. Nandito ka sa teritoryo ko.
huwag kang sumisigaw sa akin. At huwag ka ring lalaban. Anong nangyari, Yaw Yaw? Gising ka na ba? Hello, Yaw Yaw. Nakikinig ka pa ba sa teleponyo? Yoyo, hindi muna ako magsasalita. Bakit parang lalapit na kay Sujun yan sa akin? Palapit ng palapit. Parang nananaginip lang ako ng masama. Siya, ano ba ang gusto niyang gawin? Paano ko siya haharapin mula ngayon? Sujun yan. Buti na lang wala siya rito. Shu? Professor Shu? Anong tinititigan mo? Ang seryoso mo naman. Wala naman, wala. Kagabi. Shujun yan. Hindi ba niya yata gusto? Maghahanap ka ba ng gulo sa akin? Professor Shu, may kailangan pa ako. Aalis muna ako, ha? Sandali. Bakasyon na yon sa Instituto ng Pananaliksik. Anong asikasuhin mo? Birthday ng kaibigan ko. Kaibigan. Best friend ko. Birthday niya ngayon. Hindi ba bakasyon ngayon? Akala ko hindi na kailangan mag-leave. Sasamahan niya si Jiangzi sa birthday. Hindi pwede. Kahit bakasyon ngayon, hindi ibig sabihin walang trabaho. Ikaw ang assistant ko. Kailangan kitang lagi na nandito sa tabi ko. Kahapon, ako ang nakinabang kay Shu Junyan. Kung susuwayin ko siya ngayon, maaari akong madismiss. Opo, Professor Su. Ayusin mo na sarili mo. Hihintayin kita rito. Nahiya na naman ako. Mwah, baby. Professor Su. Ay naku, tapos na. Baka si Shu Junyan, nakita niya ang wallpaper na litrato, di ba? Professor Su, kukunin ko lang ang tawag. Sasagot ko na dito. O sige, Ilagay sa speaker. bakit? Hello? Hello, Yaw Yaw. Kailan ka darating? Sama ka sa birthday ko. May bigla ang gawain sa instituto, hindi makaalis. Grabe, ang boss niyo talaga, ang tigas. Mapapahinga pa, pero papagawa pa rin. Yuyu, wag mo na sabihin. Ano bang kinatatakutan mo? Hindi ba pwede maniwala na ang boss e tigas? Nasa tabi ko ang boss. Ano? Yaw-yaw, tatawag na ako. Bye! Professor Shu, tapos na ang tawag ko. Pwede na tayong umalis. Ay naku, siguradong galit si Su Junyan. Ngayon sa instituto, walang importanteng bagay. Pinayagan kang magpahinga. Salamat, Professor Shu. Hello? Professor Shu, Mamayang gabi sa Jinwe. Huwag kang mawawala. O sige, gets. Bago mag-send ng gabi. Bumalik ka ha. o sige.
Nakarinig ba ako ng mali? Hindi ako makapaniwala. Pinayagan ako magpahinga ni Shu Junyan. Kailan siya naging ganitong maalaga? Masayang kolaborasyon. Professor Su, masayang kolaborasyon. Ingat, Pawi. Shi Lu Yao. Yu! Yaw yaw. Halina, maligayang kaarawan. Ang inyong dog leader, bakit ngayong araw pinakawalan siya? Tinanong ko talaga. Yung Professor Su na naghatid sa'yo nun, bakit hindi siya yung boss mo? Yung sinasabi mong dog leader siya mismo, si Professor Shu. Dahil kay Professor Shu at sa kanyang magandang mukha, hindi na natin siya papatulan. Birthday ko ngayon. Nagpabook ako ng male model para sa'yo. Ay, hindi yata pwede ito. Bakit ka nag-aalala? Mga adult na naman tayo. Ina mo yung muka at katawan niya? Kahit ikumpara kay Professor Su, medyo kulang nga. Pero pwede pa ring hawakan. Halika, yaw-yaw. Halika, tikman mo. Shi Lu Yao. Ay nako, tapos na tayo. Ngayon, kahit tumalon ka sa ilog, hindi ka na malilinis. Professor Shu, bakit nandito kayo? Paano ko malalaman kung hindi ako pumunta? Ang assistant Shi pala, ganito ang trip niya. Professor Shu, huwag naman po sisihin si Yaw Yaw. Sa akin lang nagsimula ang lahat nito. Si Yaw Yaw namin, maingat at masunod palagi. Kahit kamay ng lalaki ay hindi pa niya nahahawakan. Lalo na ang magkaroon ng relasyon. Hindi pa siya nagkakarelasyon? Oo nga po. Dati kasi siya nagustuhan ng isang lalaki. Labis ang paghanga niya sa kanya. Dahil sa lalaking yun, wala pa siyang relasyon hanggang ngayon. Yuyu, tigilan mo na yan! Malalaman na ba ni Shu Junyan ang nararamdaman ko sa kanya ngayon? Kung hindi ako pumunta ngayon, magpapalagi ka bang maglibangan dito maghapon? Uuwi na ako ngayon. Yuyu, pauna muna ako. Mag-enjoy kayo dyan. Hoy, Yaw Yaw, huwag kang aalis. Professor Shu, bilang boss ni Yaw Yaw, igalang ko kayo. Pero sa totoo lang, medyo sobra ang pakialam nyo. Kung hindi alam, akala ng iba, boyfriend ni Yaw Yaw kayo. Pinipigilan niya ako. Kaya ba? May ibang hangad siya sa akin? Tinutulungan mo ba siya? Pinipili ka ba ng boyfriend para sa kanya? Oo naman. Ako nga si Yaw Yaw's bestie. Wala pang boyfriend si Yaw Yaw. Bilang boss ni Yaw Yaw. Hindi ba responsibilidad mo yun? Anong paraan ng responsibilidad ang gusto mong gawin ko? Yung sinabi ni Shu Junyan na maging responsabale? Ganyan ba ang ibig sabihin niya? Ha, madaling mahiya si Yaw Yaw. Sasabihin ko na lang, Professor Su, single ka ba? Dahil sa trabaho, single ako. Perfect, single din si Yaw Yaw. Si Professor Shu na tulad mo. Good catch. Bagay na bagay kayo. Pwede ba? Subukan nyo na. Ay naku, Yoyo, huwag ka nang mag-joke. Kapag nakita to ng mga kasamahan dito sa Instituto ng Pananaliksik, magkakamali ang pagkakaintindi nila. Baka natatakot ka lang, kasi si Senior Jiang, ma-misinterpret niya. Sinasabi niya na si Yaw Yaw pala, may gusto kay Jiangxi? Hindi naman pwede. Nakita ko na yung picture niya. Hindi talaga mukhang si Jiangxi. Pero Professor Shu, ang itsura mo naman, parang yung lalaking tinatangi ni Yaw Yaw. Kung magtatagal ka dito, baka may marinig si Shu Junyan. Hindi ko alam bukas kung makakapag-stay pa ba ako sa Research Institute. Mga litrato. Oo nga.
Marami raw kinuhalan si Yao Yao noon, mga litrato niya ng crush niya. Alaga niya ng sobra. Yung mga litrato na yon, ako. Paano naman possible? Maling tingin ka lang. Yung Professor Su na yon. Medyo late na. Uuwi na tayo. Hindi yon si Professor Shu. Hindi yan ang sinasabi mo. Babalik ka bago mag-11 ng gabi. Tama ba? Sa tingin ko yung sinabi ng bestie mo may punto. Ako lang, ang iyong boss, hindi ako dapat masyadong nakikialam sa personal mong buhay. Yao Yao, bakit parang may problema ka? Hindi naman sana nagkatotoo sinasabi ko, di ba? Yung mga precious mong litrato. Baka si Professor Shu daw ang nasa kanila. Hindi pwedeng ganon. Yuyu, huwag ka magawa ng haka-haka. Professor Shu, hindi ba pupunta ka ulit sa Instituto ng Pananaliksik bukas? Kailan ba ako nagsabing ganyan? May sinabi kang aalis ka bukas, papunta sa Research Institute. Naalala ko na nung nasa Research Institute ka. Nawala daw yung isang USB mo. Sinabi mong para sa kaibigan. Naibalik na ba? Su Junyan, bakit ba ako tinitigan ng ganyan? Hindi ba nahuhulaan na niya? Kaya ng kaibigan ko, pinakamahalagang bagay niya. Siyempre, naibalik ko na. Yung USB, may nakaukit bang Sly? USB na may 3 titik? Yuyu, tumigil ka na. Mukhang sinabi mo na sa marami kung gaano ka-importante ang USB na to. Anong ibig sabihin niyo, Professor Shu? Hindi ba obvious ang 3 titik na Sly? Sa loob niyan, puro mga larawan ng crush ni Yao Yao. Ingatan na ingat niya yan. Ayaw pa nga niya, hawakan ko. Alam ni Su Junyan na nagsinungaling ako sa kanya. Mas naiinis na siguro siya sa akin na yon. Bakit ka tumakbo? Professor Shu, may gusto akong sabihin sa'yo. Anong sasabihin mo? Yung mga larawan sa loob, ako yun. Ikaw! Hindi ko alam. Kinis niya ako. Professor Su, lasing ka ba? Mukha ba akong lasing? Kung hindi ka lasing, bakit mo to ginawa? Kinuha mo sa akin ang napakaraming larawan? Tatakbo ka lang ba ng ganito? Hindi naman. Kasi ang gwapo mo. Hindi ko mapigilan. Napakuha lang ako ng konti. Mahigit 1,000 kuha. Konti. Ganito ka ba konti? Oh, crush lang kita. Anong problema? So anong masama kung kumuha lang ako ng ilang litrato? Hawakan mo ako kung kaya mo. Ayan, Dong, ikaw mismo ang umamin. Nasa yugto pa ng pagkatulala. Anong masama sa pagkakaroon ng crush? Hindi tulad ni Professor Shu na malamig at walang puso. Walang taong may crush? Hindi naman. Napaka-normal lang. Sino nagsabing wala akong crush? Sino nagsabing wala akong crush? Hindi ko inakala. May crush pala si Professor Shu. Ang kakaiba naman. Hindi ko alam kung sino ang crush ni Professor Shu. Alam mo ba? Hindi niya alam. Hindi ko sinubukan sabihin sa kanya. Assistant Chi, sabi mo, ano ang dapat kong gawin? Kung may crush ka, dapat mong sabihin ng tapang. Kahit na ma-reject, ayos lang. At least, alam niya kung ano ang nararamdaman mo. Eh, ikaw naman. Gusto mo pa ba sa akin? Matagal na akong hindi nagkagusto sa'yo. Pero sabi ng kaibigan mo, pinapangalagaan mo talaga ang mga litrato dahil sa crush mo. Kaya mong manatiling single hanggang ngayon. Pwede ko bang intindihin na? Gusto mo pa rin ako. Eh ano naman? Pag nagustuhan ko ang isang tao, akin yan. Wala yan sa'yo. Pero hindi mo pa tinanong sino ang crush ko? Ayokong malaman. Hindi ba halata? Ako ang crush mo.
Hindi rin estranghero ang assistant ni Shi. Sige, gawin mo na lang na assistant ni Shi. Sabihin mo yan sa harap niya. Junyan, gusto ng tiyuhin niya na kami na magpasya agad. Magagalit ang girlfriend ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa harap ni Yao Yao. Si Su Junyan ay sinabing, ako ang girlfriend niya. Girlfriend? May girlfriend ka ba? Bakit hindi ko alam? Ang taong gusto ko ay palagi si Shi Luyao. Junyan, niloloko mo ba ako? Ganun ba ako naniwala? Junyan. Kung tungkol sa kaalaman o hilig, may parehong interes tayo. Kami ang pinakaakma. Hindi man lang kayang tumbasan si Shi Luyao sa akin. Guya, hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. Hindi ikaw ang magpapasya kung bagay o hindi. Sapat na gusto ko siya. Professor Gu, sa totoo lang kasing husay ka ni Professor Su. Sa hinaharap tiyak na makakatayo ka sa pinakatuktok ng agham. Naniniwala ako. Tiyak na makikilala mo yung taong pinakamamahal sa'yo. Huwag mo nga kalaing dahil ganito aminin ko na kayo ni Shu Junyan na magkasama. Si Shi Luyao, hindi siya bababa sa akin. Assistant Shi. Kanina, ang isang tao ay nagpakitang gilas sa may gantimpala. Professor Su, akala ko dati sobrang reserve ka. Parang hindi madaling lapitan. Ngayon, bakit pakiramdam ko? Ganito ka, iyon ang tunay mong sarili. Depende kung para kanino. Kung para kay Assistant Shi tulad niya, baka kailangan kong ibaba ang peking pagiging malamig ko. Siguro kailangan ko lang mag-unwind ng bahagya. Ang peking pagiging malamig ko, baka talagang kailangan ko lang tanggalin sandali. Unang pakiramdam kay Su Junyan, nakakagulat na lambing. Gusto ko lang siguruhin. Panaginip ba to? Sigurado ka na ba? Gusto mo bang i-double check ulit? Oy. Kailangan pa ba ulitin? Professor Su Anong, gusto mong ipakumpirma kay Assistant Shi? Tapos ka na ba? Hindi naman ako, Professor Shu. Katatapos ko lang. Gusto ni Professor Su liligawan si Assistant Shi. Sabihin mo na lang diretso. Huwag ka nang paikot-ikot. Nababahala na ako para sa'yo. Kaya mo yan! Ikaw. Professor Shu, nasa instituto ng pananaliksik tayo. Mas mabuting magpanatili ng konting distansya. Baka magkamali ang mga katrabaho kapag nakita nila. Assistant Shi, hindi mo ba naalala? Ngayon, ikaw ay ang girlfriend ko. Sino ba ang girlfriend ko? Wala pa akong inamin. Professor Su, nagkamali ako. Susunod, magtatapang ka pa bang gawin ulit? Pangako, hindi na mauulit. Shi Luyao. Libre ka ba mamaya? Bakit ikaw na naman? Kung wala siya ngayon, wala na talaga siya. Bakit? Shi Luyao, busi ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi ako. Siya ang girlfriend ko. Mula ngayon, lahat ng oras para sa akin na. Yao Yao. Professor Su, kayo pala. Hindi halata. Congratulations! Salamat. Yao Yao. Sana hindi mo siya ikahiya. Ituring mo na lang bilang inyong regalo sa kasal. Salamat ha. Yung regalo mo kay Yao Yao para sa kasal, tatanggapin ko na para sa kanya. Yao Yao. Sana kapag kayo nagpakasal, imbita ninyo ako sa kasal. Maga pa ang pagpapakasal. Hindi pa sigurado mayon. Hindi. Kapag nakilala ko na ang mga magulang ni Yao Yao, ang petsa ng kasal, madali na naming matutukoy. Punta ka na lang noon. Libre ang inumin. Maghihintay ako ng magandang balita mula sa inyo. Yao Yao. May lakad pa ako. Aalis na. Assistant Shi. Gusto ko lang mag-date. Hindi ako mag-aako ng responsibilidad.
Gusto ko lang mag-date, hindi ako mag-aako ng responsibilidad. Hindi naman. Hindi ganyan. Hindi ko naman ayaw magpakasal sa'yo. Sa totoo lang. Assistant Shi kanina, pilang hindi siya masyadong handa. Bakit hindi pa bumabalik si Professor Shu? Lalabas muna ako. Titingnan ko nakasara ba ang pinto? Ah, ganun pala. Imitu, imitu, imitu. Iimito. Buksan natin. Tingnan. Para sa akin ba ito? Bakit hindi mo nagustuhan? Hindi naman. Ito lahat. Hindi ba to mga gamit para sa kasal? Naalala ko kanina parang hindi ka makapaghintay na gusto mong magpakasal sa akin. Si Professor Shu naman. Iniisip din ba niya pareho ng sakin? Ano sa tingin mo? Nakakabalib si Shu Junyan kapag ganito. Talagang sinusubok ang pagtitiyaga ng tao. Lalo na kapag nasa harap ko. Hindi ito panaginip. Huwag kang kabahan. Ano ba ang iniisip ko? Hindi talaga makatulog. Sabi nga, friend circle ni Professor Shu, puro tungkol sa research lahat. Ang excited, hindi makatulog. GHL, ang excited, hindi makatulog. Ang excited, hindi makatulog. Sobrang excited. Hindi makatulog. Hindi rin siya nakakatulog. Ganon din saan niya. Excited din ba siya kaya hindi makatulog? Ganito na katagal. Siya pa ang nag-text sa akin. Dahil ba kanina, nakita na yung post ko sa social? Paano ginawa ni Shu Junyan na ganito kamisteryoso? Assistant Shi. Ito na yata ang tunay mong muka, no? Professor Shu, bakit ka pa dyan sa gabi? Anong ginagawa mo? Mag-aalas dahil sobrang excited kanina, kaya hindi ako gaanong kumain. Gutom na ako. Wala naman.
pero medyo gutom ako. Samahan mo ako maglakad-lakad, ha? Ayaw mo ba? Siyempre, hindi. Ano pang hinihintay mo? Bilis magpalit ng damit. Tayo na. Ikaw ba, handang magpakasal sa akin? Sige, handa ako. Sa totoo lang. Mula pa noong high school, nagsimulang may crush na ako sa'yo. Ang seryoso ng tingin mo. Gusto kong ma-propose. Hindi! Iniisip ko lang, masaya sila magkasama ng ganito. Uwi na. Saan po si Xu Chunyen? Hinahanap mo ba si Professor Shu? Nasa meeting siya. Ikaw ba si Shi Luyao? Ikaw ang girlfriend ng anak ko. Kumusta po, Tito? Tatay. Bakit ka nandito? Dapat hindi ako nandito. Kung dumating ka para pag-usapan si Guya, sasabihin ko sa'yo, ang mapapangasawa ko ay siya lang. Kung sigurado ka na, maghanap kayo ng oras at pag-usapan ito kasama ang pamilya niya. Ang kasal ay malaking bagay. Dapat may tamang paggalang. Tito, hindi ko matatanggap ito. Kung pumayag si tatay, tatanggapin mo na. Kasalanan talaga ng anak na yan. Nagkaroon na siya ng girlfriend, pero hindi man lang niya dinala sa bahay. Akala ko sadyang nag-iimbento siya ng dahilan para lokohin ako. Ngayon, 30 na siya. Hindi pa namin nakikita ang magiging asawa niya. Ang mga anak ng iba, naglalakad na sa paligid. Oh, sige na, sige na. Uwi ka na muna. Pag may free na ako, dadalhin ko si Yaw Yaw pabalik. Pinakita ko na sa nanay mo ang date. Petsa ng kasal next month. Okay naman lahat. Ayusin na natin agad. Opo, alam ko na. Mag-ingat ka pag uwi. Huwag mong isipin sila. Pag naayos mo na ang isip mo, doon na tayo magpapakasal. Malaking bagay ang kasal. Mas matanda ako sa'yo. Alam ko ang mga alinlangan mo. Seryoso? Sabihin mo lang paghanda ka na. Sabihin mo lang sa akin. Akala ni Shu Junyan, nagdadalawang isip ako dahil sa kanyang edad. Pero totoo naman na gusto niya ako. Ang pagiging malapit ay isang paraan. Kung talagang gusto niya ako, gagawin niya tulad ng mga leading man sa TV. Mamumula ang kanyang mga tenga. At fit naman ang katawan ni Professor Shu. Hindi ako malulugi dyan. Ayusin kita pag uwi mamaya. Talaga? Sumayong gabi, tatanggihin natin si Professor Shu. Tingnan kung ano pa ang kaya niya. Ang side na to mo, bakit na yun lang hindi ko pa talaga nakita dati? Ngayon, tinanggal mo na ang maskara. Huli na para magsisi ngayon. Natanggap na ang mga red envelope. Sino nagsabing nagsisisi ako? Basta huwag ka na lang magsisi. Okay na. Professor Shu, wag ganyan, please. Bakit na yun nare-realize ka na? Huli na. Su Junyan, hindi mo ba iniisip na Shiluyaw anong pumapasok sa utak mo? May paparating. Kulang, nasa akin ang tiwala sa'yo. Professor Su, anong balak mo? Ano? Bang iniisip mo? Ang awkward naman. Wala naman.
Bumalik ka at magpalit ng damit. Mahapon, alas 6, hihintayin kita rito. Anchile, saan ka pupunta? Anchile? Anchile. Ikaw ang assistant ko. Kailangan mo akong samahan para pumirma ng kontrata. Sige, Professor Shu, aalis na ako. Sige, Professor Shu, aalis na ako. Sile. Sige, Professor Shu, aalis na ako. Pwede na kayong pumasok. Para sa kaligayahan ni Professor Shu. Gagawin namin ang lahat. Aksyon. Tingnan niyo to. Kamusta? Magugustuhan ba niya to? Siyempre naman ang Belo, siyang may pinak na mood pag nakita ng babae. Tiyak na super magugustuhan niya. Hintayin niyo lang na pumasok si Assistant Shi ako na bahala. Walang makakakita, isusuot ko sa kanya ang belo. Nasa iyo na. Ako na ang bahala. Professor Su, tapos na rin kami rito. Hihintayin na lang ang bida na dumating. Go na, Professor Shu. Sa aming instituto ng pananaliksik, ikaw na lang ang nag-iisang single. Nako, ikaw naman. Alam ko kung may tinatago kang ipon. Huwag, Professor Shu. Nagkamali lang ako. Huwag mong hayaang malaman ng nanay kong tigre. Dali, tingnan niyo ulit ng mabuti. Dumating na si Assistant Shi. Bilisan, bilisan. Itabi muna ang mga hawak, itago ninyo agad. Tago, tago! Nasaan si Shu Junyan? Bakit hindi nagbubukas ng ilaw? Ano to? Isang prank ba? Professor Shu, anong ginagawa ninyo dyan? Hindi ba pupunta ka para pirmahan ang proyekto? Professor Su, ikaw yan. Ganun na sa isip mo. Yung pagkuha mo sa akin ng litrato ng palihim. Akala mo hindi ko alam? At yung tungkol sa pag-share ng renta. Ako rin ang pumayag. Kaya nang umamin ako sa'yo, bakit mo ako tinanggihan? At bakit ka namang nagtapat? Kinabukasan, hindi ka man lang dumalo sa oath rally. Hindi ka sumipot sa oath rally dahil kasi kailangan kong puntahan ng lolo ko para sa huling pagkikita. Balak ko nun, pagkatapos ng entrance exam, pupuntahan kita para magpaliwanag. Di ko inakala na mawawala ang contact mo. Hindi ako nag-makeup ng maayos ngayon. At ako pa? Yaw-yaw, pakasalan mo ba ako? Oo, okay ako. Uwi na tayo. Medyo late na. Late na ang gabi. Magpahinga ka na. Ikaw rin ha. Shiluyaw, maging mas matapang ka. Dapat na yon, biglang sinalakay siya ng mahigpit. Pwede bang wag kang umalis? Hindi ka na bata. Nasa tamang edad ka na para magpakasal. Sujun yan? Kaya mo pa ba? Alam mo ba na naglalaro ka ng apoy? Tama na, may seryoso tayong gagawin bukas.
Professor Shu, bukas pupunta tayo sa mga magulang ko para pag-usapan ang tungkol sa kasal. Sige. Teka, sandali lang. Nasaya ka na ba? Pwede ka nang umalis. Tuvpors, tuvpos, tuv PQas, pilin ang pinyin. Tuv PQas, tuv yuv, tuv PQas, tuv PQas. Professor Shu, paano niya nagagawang mapigil sa sarili pero nakakaantig pa rin ng puso? Malapit na ang oras. Handa ka na ba? Oh, handa na. Tara, tayo na. Huwag kang gumalaw. Gusot na ang iyong damit. Huwag kang kinakabahan. Ang mga magulang ko, magugustuhan ka nila. Sige, tayo na. Bakit mo siya pinayagang mag-share ng bahay? Eto na. Ayos na nga. Ang anak nating inagugan ng husto, naabot na ng lalaking yan. Nung high school pa ang anak mo, may tagong crush na siya sa batang yon. Alam mo naman yan. Nasa hustong gulang na siya. Wala pa ring jowa. At wala ring mga kaibigan. Sinadya ko lang to para lang maging masaya si Yaw Yaw. Papasok na sina anak at manugang. Tumahimik ka dyan, matanda ka. Kapag mali ang masasabi mo, magkaknil ka sa sawatlet. Ma! Pa! Dinala ko na ang manugang nyo sa bahay natin. Masaya ba kayo? Uncle, ate, Masaya. Tara, upo kayo. Ma, si boyfriend ko to, si Su Junyan. Ang galing-galing niya. Siya ang pinakasikat na professor sa research institute namin. Ito naman yung mga handa niya para sa inyo. Gusto mo ba? Alam ko naman, nang nag-text ka kagabi, nasasama siya. Kaya handa na ito agad-agad. Tara, tuloy ka. Salamat, nanay. Tiyo at Tia. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na alagaan ko si Yaw Yaw. Hindi ko siya papayagang magdusa. Naalala ko noon, ang anak kong babae, nilapitan kanya noon. Tinanggihan mo siya. Bakit biglang naalala ngayon? Napakasalan siya ng anak ko. Junyan, ang tiyo mo, wala namang ibang ibig sabihin. Si Yaw Yaw, matigas ang ulo mula pagkabata. Kapag may nagustuhan siya, di siya bumabalik sa dati. Gusto rin naming maging masaya siya. Ito ang kay Yaw Yaw. Regalong pag-amin na ibinigay niya sa'yo noon. Pinananatili niya ito ng matagal. Tiyo, nung panahong yon, nawala ang isang kamag-anak namin. Kaya hindi ako nakadalo sa Oath Rally. Dahil huling beses kong nakita ang lolo. Ah, ganun ba? Akala ko naman. Ang binatang nagustuhan ng anak ko, paano magiging hindi maganda? Hindi mawawala ang mga tradisyon sa kasal. Para sa dote, mula sa amin ay Santot Leitintil, kumpletong alahas at singsing na may diamante. Nakahanda na ang lahat. Pag-usapan na natin ang pagpapakahisto ng kasal. Tito, huwag kayong mag-alala. May 500,000 nasa card na ito. Yan lahat ay dote para kay Yaw Yaw mula sa akin. Pa, may singsing na bilyante, ang 500, lahat ng dote, handa na ang lahat. Sige, ako at si Shu Junyan. Hindi na dapat pigilin ng babae pag tumanda. Sige na nga. Magpakasal na nga kayo. Magpakasal na. O sige, ako at si Shu Junyan. Bukas ng umaga, kukuha na kami ng marriage certificate. Ang tatay mo naman agahan talaga, sinilip na niya ang magandang araw para sa inyo. Sa unang linggo ng susunod na buwan ay isang masuwertang araw. Ang kasal ninyo, itakda na sa unang linggo ng susunod na buwan. Su Junyan, anong tingin mo?
Susunod ako sa plano ng mga magulang. Hindi pa nga nakikikasal sa anak ko, tinawag na agad ang mga magulang. Sige na nga. Bukas ng umaga, pupunta kayo para kumuha ng lisensya. Professor Su, handa na ba kayo? Oo naman. Hawakan mo ang aking kamay. Sabay tayong tatahak sa isang bagong yugto ng buhay. Paalam! Professor Su, isuot mo na ang aking singsing. Mula ngayon, ikaw na ang akin. Huwag kang magbago ng isip. Siyempre, hindi. Palitan ng singsing ang bride at groom. Pwede na kayong humalik, bride at groom. Handa na ba kayong lahat? Sisimulan ng ihagis ang buke ang bride. Yaw, ihagis mo sa akin. Ngayong taon, kailangan ko magka-boyfriend. Aking bulaklak! Professor Gu, huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para agawin ang kasal. Su Junyan at Yao Yao. Naway maging masaya kayo. Salamat. Heto, bride at groom, tumingin tayo sa kamera. Sandali. Paano mawawala ako sa kasal ng junior ko? Ngayon, ang araw ng kasal ko. Huwag kang magloko ha. Relax, hindi ako gagawa ng pang-aagaw. Ang batang ganyang kilos. Kung ganyan naman, dahil nandito naman ang lahat, bakit hindi tayo kumuha ng malaking group photo? Hiling ni Yaw Yaw. Siyempre, tutuparin ko yan. Mom, Dad, saka na kayo pumunta? Mom, Dad, tara na tumayo. Sandali, sasabihin ko kapag tatlo na ako. Lahat sabihin ninyong maligayang kasal. Sige, 1, 2, 3. Maligayang kasal!